So yan, good morning ba? Or good noon. So what I want to share to you kasi nga may nag-comment sa akin. So pasensya na po ha, but that is the truth that I wanted to share. Kung nagsa-celebrate ba ako ng Halloween, kami, or we do tricks and treats, di ba? So I stand my view as a Christian that I don't really celebrate Halloween. Even yung anak ko, I will not introduce to him about Halloween and tricks and treats. So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa kanya kung ano yung mga bagay na yon, no? So paano natin malalaman yung katotohanan? Ang sabi sa Word of God sa John, no, sa John 8:32, know the truth and the truth will set you free. So sa Bible malalaman natin yung katotohanan, no? Yung totoo, nagbabasa po ba tayo ng Bible para malaman natin yung katotohanan? Yun ang problema, yun ang tanong. Di po ba? O baka nakikinig lang tayo, the culture that has been passed from generation to generation. Ang tanong, tama po ba ito? No? So marami po sa atin ang nagse-celebrate ng Halloween. Sa inyo na po yun, no? Keep it with you, pero my stand, wala po, no? Because what pleases the Lord have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. So, kung ano man yung mga bagay na nakaka-link doon sa darkness, like yung mga pinopromote natin, yung mga scary na yon, yung mga scary face, yung mga kung ano-anong nakikita sa yung mga nakakatakot. So, I don't really agree with it personally, and of course, my belief as a Christian, no? As much as we have to try or avoid po natin yung mga gawain na hindi naman nakakalugod sa Diyos. So, tanungin mo yung sarili mo, nakakalugod ba sa Diyos yung magdamit ka dyan ng mga nakakatakot? Nakakalugod ba yon sa Kanya? Happy ba ang Diyos na makita ka na ganon? So, yun lang po kapatid ang aking iiwan, no? And I wanted to share to you na habang bata pa yung ating mga anak, like a vine, naglalagay tayo ng stick, ng guide, para may sundan po yung vine o yung anong mga tinatanim natin, di ba? May stick siya para may sundan siyang guide. Kasi pag walang guide po, kung saan-saan pupunta yung mga tinatanim natin, like magtanim ka ng kamote o magtanim ka ng sitaw, kung walang guide yun, kung saan-saan yun pupunta, di po ba? Kung kung saan-saan siya makakarating. Pero kung maglagay ka ng guide ng stick pataas, yung meron siyang direction, wag mong sabihin na hayaan mo lang, bata pa naman. Yun po ay isang dangerous na act bilang isang parents kasi as young as they are, ito naririnig nyo ha sa mga experts, sa mga matatalino, sinasabi, as young as they are in their formative years, kailangan i-guide na natin sila. Why you take that kind of bakit natin tinitake yung kanong kind ng advice? Pero yung galing sa Bible, bakit natin iniiwasan? Oh, bakit? Bakit mo iiwasan yung sinasabi sa Bible? Pero pag yung expert, yung sikat ang magsabi sa'yo na in their formative years, kailangan i-guide na natin sila. No? Bakit takot kayo sa Bible? Bakit kinakahiya ba natin yung Word of God? Di po ba? So, for us, at this time, we celebrate life. We have fellowship, of course, with our brothers. May fellowship po kami kasama ng aming mga relatives. Ngayon, of course, no, pero ang sineselebrate namin is life. And we thank God for the lives of our loved ones who passed away because they are part of our life. So, we remember them. And we don't celebrate Halloween, no scary face, no tricks or treats. It's only love, okay? Love from Jesus. So, yun lang po. God bless everyone. Bye for now and enjoy the rest of the day.